Ang unang bagay na ginawa ng babae matapos makipaghiwalay sa kanyang walang kwentang asawa ay ang bumalik sa bahay ng asawa kasama ang mga katulong at walang awang kunin ang lahat ng kanyang dote, pati na ang damit ng kanyang biyenan. At ang hairpin sa kanyang ulo ay hindi niya iniwan. Ang dahilan kung bakit ganito kalupit ang ginawa ng babae ay dahil 2 araw na ang nakalipas. Ang kanyang walang kwentang asawa ay pinilit siyang pumayag na mag-asawa ito ng pangalawang asawa. Hindi na nakayanan ng babae. Diretsong nagpa siya na makipaghiwalay sa kanyang walang kwentang asawa. Dito nagsimula ang eksena kung saan kinuha ng babae ang kanyang dote. Nang bumalik ang walang kwentang asawa sa bahay, nakita na lamang niyang walang laman ang loob. Tanging kalahating larawan na lang ang natira. Galit na galit siya at nagtapak-tapak sa lugar. Agad siyang nagplano na hanapin ang babae para makipagtalo. Sinubukan niyang bawiin ang dote ng babae. Ngunit sa oras na yon, ang babae ay nakipaghiwalay na at nagdiriwang sa kanyang pagkalaya mula sa walang kwentang lalaki. Handa nang salubungin ang sarili mong bagong buhay. Pero biglang lumabas ang kalandian. Hinawakan ng babae. Malakas na pinagsisigawan ang babae na ngayon ay wala ng pamilya. Maliban sa sarili, walang ibang mag-aasawa sa kanya. Piliting ilabas ng babae ang kanyang dory. Pero hindi niya alam. Nakapaghanap na ang matchmaker ng angkop na lalaki para sa kanya. Sa oras na ito, nasa daan na ang groom na may dalang mga regalo para sa kasal. Ngunit ang hindi alam ng babae, ang lalaking aayain, ay hindi ang swerteng lalaki na nauna ng itinakda, kundi ang prinsipe na niloko para bumalik ang emperatriz sa palasyo. Dahil dito, ang prinsipe ay kumuha ng tagapamagitan para ayusin ang kasal. Ngunit sa isang pagkakamali, ay napagkasunduan silang dalawa. Mahal, sa wakas ay dumating ka na. Ikaw ba ang ipinakilala ng tagapamagitan? Siyempre, ako nga iyon. Bakit ka pa dumating? Sabi mo maghihintay ka sa labas ng opisina. Kapag nakuha ko na ang kasulatan ng kasunduan, pupunta na tayo sa mga asawa para magpakasal, di ba? Matapos ang isang simpleng usapan nila, napansin ng prinsipe na ang itinalaga sa kanya ng mga asawa ay isang babaeng ikalawa na ang kasal. Nagtataka siya sa loob, kaya nagtatanong siya sa kanyang tagapaglingkod sa likod. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit ako pa ang pinili nilang ikalawang asawa? Hindi ko rin alam. Habang hindi pa rin malinaw sa prinsipe kung ano talaga ang nangyayari, hinila siya ng babae sa harap ng kalandian. Sinasabi na magiging asawa niya ang prinsipe balang araw. At sinabihan ng kalandian na lumayo sa akin sa hinaharap. Pagkatapos, hinila niya ang prinsipe sa bahay ng matchmaker na inihanda na nila. Magpapakasal na sila. Sino po ang matchmaker sa East Street? Anong numero? Gusto ko rin pumunta bukas. At tayo rin. Ginoo. Ganito, simple lang, nagpakasal ang dalawa. At palagi pa ring akala ng babae na ang prinsipe ay isang manghuhula para hindi mabunyag ang kanyang pagkatao. Kaya pinapunta niya ang mga tauhan niya ng maaga para kausapin ang emperatriz, para itago ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos, dinala niya ang babae sa isang luma at sirang bahay. Sabihin mo sa kanya na dito ang bahay ng lola dahil sa kanyang masamang kalusugan, na nagpapagaling sa kanayunan, at ipahayag na labis na gustong makita ng lola na siya ay mag-asawa at magkaanak. Kapag nakita ng lola ang babae, tiyak na magiging masaya siya. Kaya't dinala niya ang babae papasok sa tahanan. Ngunit hindi niya alam, pagdating ng babae sa bakuran, ay nakita ang lola na may masamang kalusugan na sinasabi ng prinsipe. Nagalit na galit habang may hawak na malaking kutsilyo. Isang hampas lang, nahati ang batong mesa. Sasabihin mo bang may masamang kalusugan ang iyong lola? Dahil sa hindi magandang kalusugan. Pinayuhan siya ng doktor na maglakad-lakad. Bakit hindi ka pa naglalagay ay naku? Kailangan mo pang pisilin. Hindi pa siya nagigising. Nga. Narinig ng emperatriz ang tunog at lumapit. Nang makita ang napakagandang manugang, labis ang saya sa kanyang puso. At tahimik na pinabilis ang pagdapo ng prinsipe. Dalhin agad ang babae pabalik para gawing prinsesa ng tagapagmana. Ipinaliwanag ng prinsipe sa kanyang lola na nag-asawa siya ng isang babae mula sa karaniwang tao. Kung malalaman ito ng hari, siguradong magagalit siya ng husto. Hindi na pinansin ng reyna ang prinsipe pagkatapos marinig ito. Agad siyang umiti at lumingon. Magbibigay siya ng regalo para sa bagong asawa ng apo. Sa unang pagkikita, bibigyan ka ng lola mo ng isang regalo sa pagkikita. Isang tseke na nagkakahalaga ng 900 milyong pilak. At itong pulseras na ito, gawa ito sa Milan na ice cream agate mula sa kanluran. Tanggapin mo na lahat, haha. Napakaraming regalo na para isipin ng mga babae na nagbibiro ang Empress Dowager. Nagbibiro. Pagkakita pa lang, binigay na ang 900 milyong pilak. Hindi ba sobra ang pagmamalaki na ito? Mahilig lang magbiro ang lola ng emperador. Ang mga silver notes na ito, peke lahat yan. Pumasok ka lang para magkaroon ng magandang simula. Naiintindihan ko, salamat sa regalo ng pagdating, lola. Mamaya gagamitin ko ang mga pilak na ito para bumili ng malaking bahay. Tapos bibili pa ako ng 3,000. Mga alipin para madala kayo doon. Para masiyahan kayo ng gusto. Ayos, ayos, ayos. Pinakamaganda ang tumira kasama ang apo kong asawa. Inay,
Inay, nagugutom na ako. Mama ni Xiaobao, dadalhin ka na para maghanap ng makakain. Ito ang anak ninyo. Mama, gutom na ako. Ito ang anak ninyo. Ito ang, Ito ang anak namin. Ay naku. Lola, sa totoo lang, matagal na kaming nagsasama ni Mengmi. Pero ayokong masyadong maagang maipit sa isang babae. Pagkatapos ay pinili kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko rin alam na buntis pala siya sa akin noon. Pero mayong taon, nang magkita kami muli, nakita kong napakahirap ng buhay nila ng mag-ina. Kaya nagpasya ako na maging isang responsableng lalaki. Patayin kita, walang kwentang lalaking walang responsibilidad. Umalis ka na, hey. Hey Lola. Lola. Huwag ka nang manakit. Hindi si Xiaobao. Iniwan niya kayo ng iyong ina. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Sabi ng tatay, magiging mabuti siya sa akin at sa nanay ko. Gusto ko ang tatay ko. Wala nang tatay na nagmamahal kay Xiaobao. At ayaw kong wala na rin sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, Xiaobao. Tiyak na mamahalin ka ng tatay mo balang araw. Lola po, pag nakikita ko si Xiaobao, naaalala ko ang tatay mo noong bata pa siya. Magkasing tulad ba si Xiaobao at ang tatay mo noong bata pa sila? Ay, ang aming Xiaobao. Para siyang kasing-kasing ng tatay mo noong bata pa siya. Dahil ako ang pangunahing apo ng Zhao family. Sa hinaharap, ipasa natin ang buong ari-arian ng Zhao family sa kanya. Anong ari-arian ng Zhao family? Ang lola ko ay may maliit na sirang bukirin sa probinsya. Matagal nang inabandona. Palagi kong hinahanap ang magmamana nito. Salamat po, Lola. Siguradong palalagin ni Xiaobao ang yaman ng Zhao. Ay, sige. Ang galing, Xiaobao. Talagang kaakit-akit siya. Pero sobrang komplikado ng palasyo. Hindi ko siya pwedeng isali dyan. Nagpakasal lang siya sa akin para mapasaya ang lola niya. Siguro hindi niya talaga ako gusto. Ngayon, bawat isa ay ginagawa ang sarili nilang bagay. Kailangan na rin nating maghiwa-hiwalay. Nangakong si Xiaobao. Hindi namin siya pababayaan na walang ama balang araw. Baka hindi talaga seryoso ang bata. Nang umalis ang nanay at lola niya, sabi ni Lola na hindi pwedeng maghiwalay ang aming pamilya. Kung gusto ni Lola na makita ka at si Xiaobao, hindi niya alam kung saan ka mahahanap. Lahat ng kamag-anak ko sa bahay bata ay pumanaw na. Ngayon na umalis na ako sa pamilya ng Chen, wala na talaga akong mapuntahang lugar. Alam ko ang isang bahay na bagay sa'yo. Malapit din doon ang isang paaralan. Para sa mga bata mag-aral. Talaga, sige, samahan na lang natin tingnan. Ano, gusto mo ba? Ang bahay na ito ay talagang para sa mayayamang tao. Ang carpet ay napakalambot. Ito ay isang tunay na Persian carpet, di ba? Ang upuan ay talagang komportable. At may amoy ng kahoy. Pwede bang dito na lang ako tumira balang araw? Pati ang vase ay napakadetalyado. Ito ba ay mula sa opisyal na kilong? Mukhang ito ay mula sa dinastyang Song. May inscription ni Wang Anshi sa haligi. Antigo talaga. Mahal siguro dito. Ito pala ay bahay ng isang malayong kamag-anak ko. Lumipat na silang lahat sa Jiangnan. Hindi na sila babalik dito para manirahan. Isang tael lang. Ibebenta ko sa'yo. Isang tael. Engan. Isang layang na pilak. Ibebenta ko sa'yo. Isang layang. Ganito pala. Hindi naman sila nagkukulang sa pilak na tseke. At madalas din silang gumagawa ng kabutihan. Dapat sana ay ipinagkakaloob ko na lang itong bahay. Yung isang layang na pilak na binayaran mo, sobra na yon. Pero sobra pa rin yun. Napakinabangan mo ng sobra-sobra. Hindi ako magkakaroon ng kaparusahan. Kaya, ngayon ay ang araw na ang Buddha ay muling bumalik upang iligtas. Sabi ng tatay, ikaw ay napakamapalad ngayon. Talagang lahat ng iyong naranasan ay magaganda. Kung tatanggihan mo ang mga magaganda, saka kaparurusahan ng langit. Kagabi talagang nagtanong ako sa kapalaran. Ganito ang sinabi ng mga simbolo. Hindi ko akalain na napaka-accurate ng iyong hula. Depende kung tama o hindi. Kaya't ang nanay ay bibili dito. Sa hinaharap, dito na ang ating bagong tahanan.
Itay. Mula ngayon, matutulog ka kasama si nanay. Matutulog si Little Treasure mag-isa. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, kami ng aking anak ay nakahanap ng magandang matutuluyan. Ang malawak na tahanang ito. Nakakatakot rin na kami ni Xiao Bao ay mag-isa lang sa bahay. Bakit hindi ka na lang manirahan dito? Pangpitong ate, ikaw ang pinakamalaking swerte ni inay. Hindi kayo dapat maghiwalay kailanman. Ang bahay na ito ay napakalaki. Hindi rin tama na iwan silang mag-ina. Kung sakaling may masamang tao, delikado yon. Dahil sinabi na ni Xiao Bao, hindi ko na pwedeng hindi sumunod, yanan. Ay naku. Napakabodong ng taong ito, si Kui. Paano siya makakapagbigay ng ilang sampal? Dahil lamang sa isang sirang karatula. Lahat ng ito ay dahil sa masamang babae, si Shen Menglin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito katindi ang galit ng aming Ginoo. Nakakagulat talaga. Paano nakarating si Shen Mengli sa mga makapangyarihang tao sa palasyo? Ay naku, hindi lang niya naubos ang dote. Kundi pati ang aking apo ay dinala niya. Wala akong pakialam, kailangan mong ibalik ang apo ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, nanay. Yung batang iyon, hindi talaga siya yung apo. Yung maruming babae na si Shen Mengli, hindi ko siya hinawakan sa mga nakaraang taon. Anong sinabi mo? Yung batang iyon, hindi talaga siya yung apo. Yung maruming babae na si Shen Mengli, sa mga taong ito, hindi ko siya hinawakan. Anong sinabi mo? Sa araw ng kasal, ibinigay ko ang pagkababae ni Shen Mengli sa isang mataas na tao ng korte. Nais ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para makapasa sa pagsusulit. Ngunit hindi ko inasahan na ang taong iyon ay hindi man lang umako. Nabuntis siya. Kaya ang bata ay hindi tunay na iyong anak. Yun bang perang ginugol sa kanya nitong mga taon? Hindi ba sayang lang ang lahat? Sige na, huwag mo nang sabihin pa. Kung marinig ni inay si Wan'er, siguradong magagalit siya. Wan'er, bakit ka nandito? Balak ko sanang bukas puntahan ang biyenan ko para pag-usapan ang pag-aasawa sa'yo. Tatanungin kita, si Shen Mengli ba ay inalis ang buong Chenfiu? Gusto mo bang ipakasal si K1 dito? Para araw-araw ay harapin ang mga kaaway sa paligid. Wan'er, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Nais ko sanang harapin si Shen Mengli. Ngunit hindi ko alam kung saan siya kumuha ng isang batang lalaki. Ito na ang batang lalaki na yon. Sinabi ng aking biyenan na siya ay isang bagay ng mga makapangyarihang tao sa palasyo. Sinabi niya na huwag siyang galitin. Wala rin akong magawa. Nalilito na ang tatay ko. Hindi lumalabas si Shen Mengli sa bahay. Paano niya makikilala si Gong Li? Wan'er, dahil sa sirang plaka na to. Napasampa ni Dad si Shijin ng ilang beses. Kailangan mong kausapin ng maayos ang tatay mo. Walang kwentang matandang babae ka. Nabubungkal na ang bahay natin. May mukha ka pa bang magsalita? Tama na, huwag nang mag-ingay. Bukas pupunta ako sa kagawaran ng hustisya. Maraming pera sa kagawaran ng hustisya. Kapag kumita na ako ng pera, ibabalik ko lahat ng mga gamit na inalis ni Shen Mengli. Sobrang inutil mo. Kung hindi ka lalaban, ako na ang gagawa. Hindi ko siya palalampasin ng walang ganti. Akala pa niya madali akong takutin, si K1. Miss, ano nang nangyari? Hindi na naman nasisiyahan ang kliyente sa mga paninda. 3 araw pa lang tayong nagtatrabaho dito sa tindahan ng tela. Araw-araw may iba't ibang kliyenteng mahirap pakisamahan. Sa tingin ko, may taong sadyang naghahanap ng gulo sa atin. Si Koi Wan'er iyon. Mukhang siya ang nagpapasiklab ng problema nitong mga nakaraang araw. Miss, baka mas mabuting umiwas ka muna. Kung siya ay nakatuon sa akin, hindi ako magpapakita. Paano siya titigil ng walang laban? Matagal na tayong hindi nagkita. Hey Wan'er, bakit hindi ka nagtago? Bakit ako magtatago? Makatatakas ka sa isang sandali, ngunit hindi sa habang buhay. Naitago mo sa aking ama, ngunit hindi mo ako maitatago. Hala! Nasaan na yung taong may badge na hinahanap mo? Pakiusap, tawagin mo siya para makita ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo.
Nakikipag-ugnayan ako kay Wang, ang shopkeeper ng our shop. Hindi ito ang unang beses. Kahit isang araw lang kumita ka ng hindi higit sa 5 kwintas. Pero naninira ka pa rin na may makapangyarihang tao sa palasyo bilang suporta. Hala! Pasensya. Binibini. Q1er, gusto mo bang pumatay? Ang tatay ko ay isang opisyal sa kagawaran ng hustisya. Kahit patayin niya kayo pareho, hindi ko na kailangang magsalita pa. Mahal ko. 圆圈勾勒成指纹，印在我的嘴唇，回忆苦涩的吻痕是树根，春去秋来的茂盛，也遮住了黄昏。 Shen Mengli. Ngayong araw, gagupitin ko ang mukha mo. Tingnan natin kung paano ka pa makakahikayat sa akin. Nagsasawa ka na ba? May tao. Huwag kang lumapit. Sira ulo ka, may tao. Hinahanap mo ang kamatayan. Binababalaan kita. Kung may masamang mangyari sa asawa ko ngayon, ipapapatay kita, pati ang buong angkan ni Kui. Kaya mo pa. Dadalahin kita sa klinika. Sandali lang. Kung hindi natin linawin ngayon, walang makakaalis dito. Tama. Si Kui Waner, hindi ako basta-basta nananakit ng babae. Huwag mo akong pilitin. Nalaman ko na lahat. Isa kang palabirong manghula. Nagpapanggap na isang malaking tao. Ngayon, iwan mo si Shen Mengli dito. Kailangan kong ayusin ang usapan tungkol sa kanyang dote. Kung hindi naman, talagang kumilos ka. Hindi ka ba nananakit ng babae? Pati mga bagay na tulad mo ay tinatawag pang tao. Ang laki ng tapang ninyo. Na magalit sa aking mahal na bisita. Siyempre siya ang unang nag-umpisa. Tumahimik ka. Si Binibining Waner ay ang pinakamamahal na anak ni Ginoong Kui ng Kagawaran ng Katarungan. Ilang ulo ba ang meron kayo? Nagmamalaki kang makipag-away sa kanya. Si Wang Sanggi ay pinagsalitaan ng mainit na tsaan ni Kui Waner sa aking mga mata. Hindi nakatiis ang aking asawa na turuan siya. Gamit ko ang mainit na tsaa para linisin ang iyong mga mata. Para hindi ka maging mapagmataas kahit isa ka lang mababang babae. Shen Mengli, ilang araw ka palang nagtatrabaho dito. At na-offend mo na ang malaking kliyente ng aming tindahan. Agad kang magsasamba kay Miss Waner at humingi ng tawad. Wala kang kaalaman sa tama at mali. Paano ka magiging tagapangasiwa? Nagtuturo ako sa mga nasasakupan ko. Wala kang pakialam. Ginoo Wang. Binugbog ako sa iyong tindahan ng tela. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, babalik ako at sasabihin sa tatay ko. Palitan niya ang lugar para mag-order ng cotton coat sa Ministry of Justice. Ay nako, huwag na. Ginoong Wan. Ayusin ko na sila ngayon. Ibabalik ko sa iyo ang katarungan. Shen Molly, Kiao Sixi. Ayusin natin to mamaya. Isa kang manghula. Alam mo ba na malapit ka nang dumaan sa malaking kapahamakan? Ah, ganun ba? Paano ko malalaman na ikaw ang malas ngayon? Paano ko malalaman na ikaw ang malas ngayon? Kahit malapit nang mamatay, nangahas ka pang sumpain ako. Sasabihin ko sa'yo. Dito, may ilang dosenang lalaking masipag ako na alaga. Hihintayin kong tawagin silang lahat. Tignan natin kung sino ang maswerte. Umalis ka na, yung nagbubuhat ng mabigat. Hindi mo alam ang limitasyon sa paggawa. Talagang mapapahamak ka. Ngayon, natutunan mong matakot kay Shen Mengli. Ikaw at itong batang lalaki na ito. Luhod kayo at magpaikot-ikot ng 100 ulit. Ako ay magpapakita ng awa at papatawarin ka ni Wang Sanggi. Son Waner, huwag masyadong mapang-api ang iba. Nancy, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Nagtatrabaho ba kayo dito ng mga cotton na damit para sa Ministry of Justice?
Mukhang kayo ay mga royal merchants. Sasabihin kong may alam ka naman. Ang tindahan ko ay aprobado ng Imperial Household Department bilang royal supplier. Kahit ang Crown Prince ng kasalukuyang panahon ay bumibili ng tela sa akin. Mayaman ako at may impluensya. Madali lang kitang durugin parang isang langgam lamang. Ah, kaya pala. Kilala mo na ang kasalukuyang prinsipe, hahaha. Siyempre, para akong uminom ng malamig na tubig kapag pumunta ako sa Prinsipe's Court. Yung tagapangasiwa sa tabi ng prinsipe. Yan ang aking kaibigan sa buhay at kamatayan. Ma, Emperatrice. Bakit pa pumili ng ganitong malamig na lugar para gawing palasyo? Talagang nakakasala. Kunan mo ng larawan. Johnson, anong nangyayari? Mayroon bang iniisip ka ngayon? Ay nako, Ginoong Huang. Ay nako, anong dahilan ng pagbisita mo rito? Kilala mo ba ang taong ito? Hey, mukhang pamilyar. Ay, naaalala ko na. Siya yung Wang mula sa departamento ng Song. Anong apelyido niya? Wang Bagaozi. Sinasabi mo bang mukhang matagal akong mabubuhay? Sadyang ibinigay sa akin ang pangalang ito. Naalala mo ba? Ah, na. Ikaw ang anak ng pagong. Palaging mayabang at mapagmataas si Ginoong Wang. Siguradong may koneksyon ang taong ito. Kung makakasama ko siya, malaki ang magiging pakinabang nito sa pamilya Kui. Nakilala ko po kayo, Ginoo. Sino ka? Sino ka ba? Ako si Kui Wan-er, anak ng pinuno ng hukuman. Katatapos lang akong buling ng mga masasamang tao. Pakiusap, ipaglaban mo ako, Ginoo. Sandali, anong nangyari? Sinunog niya ng mainit na tsaa ang mata ng aking asawa. Pinagsampal ko siya. Diyos ko, parang ayaw na niyang mabuhay. Tingnan mo ito, Ginoo. Ang mga ito ay nagkasabuatan. Nanghihingi ng pera ng sapilitan. Kamakailan lang ay sinaktan pa ako. Hindi natin sila pwedeng palampasin. Maaari akong maging saksi. Ang babaeng manghula na ito talaga ang nanakit. Yiwi. Kui, Ginoong Wang, nasa inyo ang pinakamataas na kapangyarihan. Sasampahan ba natin ang kaso sa otoridad? O paparusahan ng pribado? Sabi mo lang isang salita. Ano ang pinakamahalaga sa akin? Gusto mo akong patayin, ikaw, anak ng pating. Ikaw na ang bahala sa mga bagay dito. Dadalhin ko si Muning sa ospital. Tama. Huminto kayo, sino ang nag-utos sa inyo na umalis? Anak ng pating. Gusto mo bang mabuhay? Tumahimik ka na lang. Ibalik mo sa akin ang bata. Hindi ko maintindihan, pakiusap ipaliwanag mo. Ay. Tatlo na silang umalis. Agad mong pigilan sila. Ang pangit mong tao. Sa pagkakataong ito, sobrang nasira ako dahil sa'yo. Ang pangit mong tao. Sa pagkakataong ito, sobrang nasira ako dahil sa'yo. Pangalan ni Wang, sinubukan mong akong saktan. Akin na lang sasaktan kita, walang hiya kang tao. Huwag mo nang isipin pang gumawa ng negosyo sa korte ng hustisya. Ang tatay mo ay isang opisyal sa korte ng hustisya. Hindi siya ang ministro ng hustisya. Kung ayaw mo na. Iniipon ko ang tela para sa inyo na gagamitin sa inyong mga damit panglibing. Sama-sama silang nanlilibak sa akin, ang mga nakakataas. Kailangan mong ipagtanggol ako. Huwag mo akong istorbohin ng ganito. Karapat-dapat ka pa ba? Si Shen Mengli ay isang maruming babae. Anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo siya pinoprotektahan? Kung muling magbibiruan ka, sasabunutan kita. Anyway. Mahal na emperador, mga ninuno. Ang hindi nakakaalam ay hindi nagkakasala. Bigyan mo na lang ako ng isang pagkakataon, please. Ang kapalaran ay dulot ng sarili. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ay nakasalalay sa iyong kilos. Paano ka pakakain kung ganito ka nakalaki? Ngayon na tinanggal na ang gamot, hindi na sapat. Ay naku, sabi na ng doktor, okay na daw. Hindi makakita si Yang King ng pagkain. Pwede namang ipakain sa kanya ng tatay niya. Kainin mo ang pagkain mo. Kainin mo na. Inay, busog na ako.
Ikaw, ilang kagat lang, busog na. Sobra ka nang kumain ng dog food. Hindi na talaga makakain ng pagkain. Gusto mo bang sampalin? Si inay ang ayaw akong sampalin. Vek. Tama. Bakit kaya natatakot ng ganun si Tindero Wang sa tagahawak ni Huang? Ay, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Baka naman may malakas na pinanggagalingan talaga itong tagahawak ni Huang. Nakikita kong ang kanyang pananamit ay talagang marangya. Hindi siya katulad ng karaniwang tao. Nakikita kong ang kanyang pananamit ay talagang marangya. Hindi siya katulad ng karaniwang tao. Talaga. Maaaring may posisyon talaga siya sa gobyerno bilang tagapangasiwa. Tama, tingnan mo, hindi naman siya nag-aasikaso ng mga seryosong bagay araw-araw. Kailangan pa talagang umikot sa'yo para matutong manghula. Talagang hindi ka panipaniwala. Hindi ko rin maintindihan. Tama. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Noong ikapitong gabi ng Kiksi 5 taon na ang nakalipas. Alam mo pa ba kung ano ang ginagawa mo noon? Paano kita makakalimutan? Sa araw na iyon, ikinasal ako kay Chen Shaijin. Sa araw ng kasal, hindi na siya pwedeng makasama ko. Mukhang hindi siya ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas. Ang iba ay bagong kasal pa lang. Nag-aalaga ng asawa at mga anak. Pero ako, 5 taon akong naghirap sa pamilya Chen. 5 taon akong nagtiis ng sama ng loob. Ang kapalit ko ay isang pusong walang awa at traidor. Minsan, talagang hindi patas ang tadhana. Nanay, huwag kang malungkot. May bagong tatay na tayo. Magiging mabuti siya sa atin ng nanay at anak. Marami na kaming natanggap na pabor mula kay Ginoong Zhao. Hindi na tayo dapat magdulot ng abala sa kanya sa hinaharap. Hindi ba dapat nagtutulungan ang isang pamilya? Sana nga siya ang aking mistero, ang saya sana. Maliit, maging mabait ka. Dapat tayong maging matatag at umasa sa sarili. Hindi tayo dapat maging pabigat sa iba. Ipinadala siya ng langit sa harap ko. Marahil ito ang pinakamainam na kapalaran. Ano man ang mangyari, hindi ko na siya pwedeng hayaang maapi pa. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Mula ngayon, palaging sasamahan ka ng swerte. Sana nga. Nga pala. Hindi ko rin naman balak bumalik sa Bu Village. Bukas, pagkatapos ihatid si Xiaobao. Sama ako sa'yo magtinda. Magandang ideya rin na tulungan ka. Nagbebenta sa kalsada. Nagsusulat ng swerte. Hi. Halos kalahating araw na wala pa rin naibibenta. Pero may time pa siyang matulog. Dumadayo mula sa timog, umuuwi mula sa hilaga. Mula Malaysia, Hong Kong. Maglakad-lakad, magtingin-tingin. Magpapasuri bago magtapos, tingnan natin. Anong ginagawa mo? Kailangan mong sumigaw para makabenta. Kung hindi, walang benta. Tutulungan kitang sumigaw. Ayos na. Dito sa trabaho natin, nakadepende sa kapalaran. Ang sinasabing ang daan ay para sa may kapalaran. Kung talagang darating siya, darating siya. Pakibasa nga ng kapalaran ko. Sabi ko na epektibo ang panghihikayat, di ba? Binibini, tama ang napili mong tao. Tama ang hula ng asawa ko. Mag-usap tayo. Gusto mong ipaliwanag ang panaginip mo gamit ang horoscopy. Ayusin mo lang. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Huwag mag-alala, prinsipe. Ako na bahala dyan. Lanan. Maghahanda na ako mamaya. Bakit ganyan ang suot mo? Magpanggap kang babae. Ay naku, hindi maaasahan ang mga taong malapit sa hari. Yung tungkol sa tagapag-asawa natin noon. Nagkamali tayo. Kailangan kong personal na makialam ngayon. Para hindi na siya magduda sa iyong pagkakakilanlan. Sa wakas, may tao na rin. Sige, mag-isip ka na rin. Itong babae. Anong gusto mong itanong? Tungkol sa kapalaran sa pag-ibig. Ang sama naman nito. Kahit na medyo mataba at matangkad siya. Huwag kang masyadong diretsyo. Hindi niya sinasabi na ikaw yun, bata. Ayos lang. Alam kong nakakasuka ako. Kung hindi, bakit pa ako magpapakasal? May alam ka naman sa sarili mo.
Hindi ba malinaw ang linya ng palad? Baka kumuha na lang tayo ng swerte. Isang 2 o 3 milya ang layo. 4 o 5 bahay sa usok na nayon. 6 o 7 mga pavilyon. 8, 9, 10 mga bulaklak. Paano ito lutasin? Ito ay, sinasabi na ang babaeng ito ay mag-aasawa ng 4 o 5 beses sa loob ng 2 o 3 taon. Sa buhay na ito, kailangan pang lumipat ng 6 o 7 tahanan. At magkaanak ng 10 o 18. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Sino bang may asawa ng 5 beses sa loob ng 3 taon? Tingnan mo, napatawa ka na. Hindi ako nagagalit, masaya ako. Ang anak mo talaga. Ang talino ng pagkakakalkula niya. Sa totoo lang, 3 beses na akong nag-asawa nitong 2 taon na ito. At ngayon ay may 6 na akong mga anak. Natatakot lang ako na hindi magiging masaya ang huling bahagi ng buhay ko. Sapagkat marami na akong daladalang pasanin. Ay, lahat ng lalaki ay nag-aalangan. Nag-asawa na at may mga anak pa. Talagang mag-aalangan ang mga lalaki. Pero dahil sa gabay ng Ginoo ninyo, naiintindihan ko na ngayon. Malapit na ang magandang araw. Basta malagpasan lang natin itong pagsubok. Sa huli, makikita rin natin ang liwanag. Ginoo. Sisi, hindi ka nandito sa bahay para alagaan si baby. Bakit ka nandito? Ngayon, hindi na natin pwedeng alagaan si Little Master. Sige, sumama ka na sa akin. Nalaglag na sa gulo ang buong tindahan. Tindahan ng tela. Ngayon, wala na akong kaugnayan sa iyong dalaga. Paano wala kang kaugnayan sa akin? Ikaw ang may-ari ng tindahan ng tela. Ako ang may-ari. Bakit hindi ko alam? Ipapaliwanag ko sa iyo pagdating sa tindahan. Sumama ka na sa akin. Tara. Bibili ako ng tela. Bibili ako ng tela. Bibili ng tela, tela. Huwag muna kayong magmadaling mag-order. Malapit nang dumating ang bagong tagapangasiwa namin. Ako ang ahente ng kagawaran ng trabaho. Narito ang tseke na nagkakahalaga ng 8 milyong tiles. Binili ko lahat ng tela ng inyong tindahan ngayong taon. Wala yan sa kagawaran ng trabaho. Ako ang ministro ng pamahalaan. Huwag mong gawing dahilan ang pagbili ko ng tela. Lahat kayo ay tatanggalin at sisiyasatin. Bakit ang dami ninyong wang na tagapangasiwa? Wala nang ibang wang na tagapangasiwa. Ibinigay na niya ang tindahan ng tela sa pangalan mo. Umalis na siya pabalik sa bahay niya sa gabi. Bakit kaya? Hindi ko rin alam anong masasabi ko. Sa kawalan, may kapayapaan. Tagapangasiwa, dumating ka na rin. Mabenta na halos lahat ng paninda namin. Ang babaeng iyon ang may-ari ng tindahan. Lahat ay nagbibigay sa kanya ng pera. Gusto kong bumili ng tela. Huwag ka munang magmadaling magbayad. Wala na kasing paninda. Walang paninda ngayong taon. Sige, magpareserba ako para sa susunod na taon. Ako naman para sa makalawa pang taon. Narinig mo na ba ang tungkol sa paggastos na parang tubig? Ang pagkuha ng pera na parang tubig ay mahusay na nagawa. Siguradong si Wang Bagauzi ang gumawa nito ng maganda. Bakit ang sinabi mo ay parang kakaiba? Ay, sa wakas ay tapos na. Bigla na lang naging tagapamahala. At may lalaking nagluluto at nag-aalaga ng bata sa bahay. Sadyang ba talagang tulad ng sinabi ng asawa ko, nagbago na ang kapalaran ko ng lubusan? Ang buhay ko ba ay magiging maganda mula ngayon? Lola, bakit po kayo nandito? Ay, dumalaw ako sa aking apo na asawa. Hehe, ay naku. Ayos naman ang lugar na ito. Narinig ko na ikaw na ang naging tagapangasiwa. Huwag kang masyadong magpagod ha. Sa pakikitungo sa mga customer, pwedeng padulas lang ng padulas. Hindi naman tayo nagkukulang dyan. Hindi naman pera ang lola. Ang mga bumibili ng tela dito ay mayayaman o maharlika. May mga mataas na tao sa palasyo. Kung lolokohin mo sila, makakaabala ka ng problema. Anong problema? Huwag kang mag-alala, basta ibenta mo lang yung mga lumang tela. Yung mga sirang tela sa mataas na presyo. Maging magalang pa rin sila sa'yo. Hahaha, mukhang hindi pa rin magaling ang lola. Nagsasalita pa rin siya ng baligtad. Shen Mengli, ikaw na masamang tao. Lumabas ka dito. Lola, maupo ka muna. Ako ang bahala dito. Bakit ka ganyan sumisigaw, matanda? Ay naku, ikaw nga, Shen Mengli. Ginulo mo ang buong bahay namin. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Sa bahay mo ang gulo. Bakit ako ang kailangan magpaliwanag?
Bakit? Dahil ikaw ang nag-ubo sa bahay namin, Pamilya Chen. At nagbasag ka pa ng mangkok. Ngayon, magbabayad tayo ng utang. Gusto mong paano? Narinig ko na ang pabrika ng tela ay sa pangalan mo. Nakipaghiwalay ka sa anak ko. Binawi namin ang dowry. Dapat hatiin mo ang kalahati ng pabrika ng tela sa amin. Nakipaghiwalay ka sa anak ko. Binawi namin ang respeto namin. Dapat hatiin mo ang kalahati ng pabrika ng tela sa amin. Sabi ko, bakit ang walang hiya ni Chen Shaijing? Ang totoo, may mas walang hiya siyang ina. Walang hiya ka. Alam ng lahat na ibinalik ang dote. Ngunit tahimik na itinatago ng sarili niyang lola. Hindi ko pinapansin kung kalahati ng hakbang na ito ay para sa anak ko. Kung hindi mo ibibigay, araw-araw akong magrereklamo. E paano mo gagawin ang negosyo mo kung ganyan? Hindi mo kailangang magwala dito sa harap ko. Bilang tagapamahala ako, ngayon palang magtatag na tayo ng isang patakaran. Sa buong pamilya ni Chen, kahit tao o multo, huwag niyong asahan na makakapasok kahit isang hakbang sa bahay ng tela na ito. Lumayas kayo. Sa tingin mo, magtatag ka pa ng patakaran sa akin. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako inalagaan dati? Yung paraan mong pagtawag sa akin ang onti na sobrang malapit. Nakatawa ako sa kahinaan mo noon, nakakatawa talaga. Magandang trabaho, manugang na babae. Naaalala ko pa ang aking kabataan. Hahayaang mong saktan ako. Makikipaglaban ako sa'yo. Hindi pwedeng mangyari yan. Ay, ang tapang mong matandang babae. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magpasikat dito? Itong matandang babae. Hahayaang mong mang-api sa akin. Ngayon, hindi ako titigil hanggang maputol ko ang ngipin mo. Lola Daisan ah. Ay naku, Diyos ko. Diyos ko, natanggalan ako ng ngipin. Diyos ko, natanggalan ako ng ngipin. Ay, Lola, kung tatamaan ka ulit may mamamatay. Aso, swerte mo ngayon. Kung muling manghaharas ka sa aking manugang, hindi kita palalampasin. Maghintay ka at makikita mo. Lene. Bilang manugang ni Sun, mas mabuting huwag ka nang maging tagapamahala. Hindi ito angkop. Ngayon, itinuturing na akong negosyanteng may mataas na posisyon. Nakikipag-ugnayan pa ako sa palasyo. Hindi ba ito angkop? Ikaw ang asawa ni Yor. Dahil ikinasal ka na sa kanya. Isang lalaking may mataas na katayuan. Mas mabuting huwag kang masyadong magpakita sa publiko. Sige, Lola. Mula ngayon, araw-araw kitang sasamahan sa pag-inom ng tsaa at pakikinig ng opera. Susunod sa iyo para mag-enjoy. Tama yan. Huminto ka, ikaw si Shen Mengli. Ako nga. Anong kailangan mo? Sumama ka sa amin. Saan? Kung sinabi ng mga ito na umalis, umalis ka na. Ang daming sinasabi. Sandali, anong opisina kayo galing? Kami ay mga tauhan ng korte ng kriminal. Inatasan kaming kumuha ng tao. Naku, tiyak na si Chen Shaijing ang may galit sa akin. Mayroon bang opisyal na dokumento mula sa lungsod ng I? Ang sinasabi ni Chen Lexin ay opisyal na dokumento. Sumama kayo sa amin. Huwag kayong gagalaw. Ikaw, matanda ka na. Maniwala ka, kukunin din kita pabalik. Yes, CJ. Sasama ako sa inyo. May nangyaring malala. Anong nangyari? Dinakip ng mga tao ng kagawaran ng hustisya si Binibining Shen. Siguradong mga kalaguyo ng asawa mo yan. Nanggamit ng kapangyarihan para sa personal na paghihiganti. Tara, may mas mahalagang bagay pa. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng asawa ko? Yung mga walang isip na iyon, kinuha pa ang emperatrice. Ano? Anong kasalanan ko ba talaga? Bakit ako ikinulong? Minsan, magtipid ka ng lakas, manugang. Hindi ka nila papansinin. Lola, pasensya na. Ako ang nagdala sa iyo sa ganitong sitwasyon. Bodong bata, bakit mo kailangang isisi sa sarili mo ang pagkakamali ng iba? Haha. Napasok si Shen Mengli sa kulungan ng mga bilangguan. Sa tingin ko, sino pa ba ang makakagawa sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ayaw mong magpasalamat, mapagsamantalang babae. Ayaw mong magpanggap na kasintahan kahit nakarapat-dapat ka. Pinapayagan ko na, pero gusto mo pang kunin ang buong kasal. Ngayon, lahat ng tao sa lungsod ay nakatingin sa ngiti ko, si Ki Wan-er. Ngayon, hindi kita bibigyan ng torture.
Mahirap ilabas ang galit. Ang mga bilanggo dito kay Shen Mengli ay matagal nang hindi nakahawak ng babae. Kapag natapos na ang salu-salo, hayaan silang alagaan ka ng mabuti. Sinasamantala ninyo ang kapangyarihan. Magreklamo ako sa korte para parusahan kayo. Oh, ihain ang korte. Nasa sayo kung makakalabas ka pang buhay sa pinto. Mapagsamantalang tao, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ngayon, yumuko ka at magsorry, may oras pa. Matanda ka na at patay na. Kaninang tinawag mo akong mapagsamantalang tao. Yehi, yung mga concubine at mga reyna sa palasyo. Sila ang tinatawag kong mapagsamantalang tao. Ikaw, isang aliping aso, tinawag kitang mapagsamantalang tao, pinapahalagahan kita. Naku, sigurado akong natrauma si Lola. Ulit na namumuo ang sakit, nagsasalita na ng walang katuturan. Mapangahas na lola. Hahayaan mong putulin ko ang ngipin ng nanay ko. Sandali lang, paputulin ko lahat ng ngipin mo. Tawag. Pakiusap. Ipakuha mo silang lahat at dalhin dito. Para sa akin. Ipakuha mo silang lahat at dalhin dito. Ipatong mo ang matandang ito sa akin. Kung sino ang gumawa, siya ang mananagot. Ako ang taong gusto ninyong paghigantihan. Huwag ninyo akong pahirapan, isang matanda lang ako. May puso at may dangal. Hindi ka talaga nagkamali sa pagpili mo, bata. Kung ayaw mo nang mabuhay, susuportahan kita. Ah! Lola! Walang kwenta kang aso. Ngayon ka lang lumuhod. Huli na! Anak, ayos ka lang ba? Mamatay ka na. Inang, mag-ingat ka. Yuha! Mamatay ka na. Inang, mag-ingat ka. Inang, Ah! Lola, kumusta ka na? Bobo, ayos lang ako. Ito ay isang yelong puso. Itinatago ko ito sa palad ko. Nakakatakot ka talaga. pangahas kang harangin ang kananadaan. Ngayon, ipapapatay kita dito mismo. Umuwi ka na. Yehi, akala ninyo ay makapangyarihan kayo at makapang-api. Sobra na ang pang-aabuso sa sariling kapangyarihan. Dapat kayong magpataw ng parusa dito mismo. Apo Feng, huwag niyong hayaang makaalis siya. Bilisan nyo. Mahal, wala kang kinalaman dito. Basta't hindi ka. Muling nagtatanggol kay Shen Mengli. Papalayain kita mamaya. Yehi, palalayain mo ako. Tama bang ganyan ang trato nyo sa akin? Nawawalang galang na manugang, hindi kita palalampasin. Siguradong dinala ako ng tatay ko dito. Kayo, isang matanda at isang bata, dalawang walang kwentang tao. Ngayon, hindi ko kayo papayagang malupig nang hindi kayo sinaktan ng todo. Hindi ako papasok sa baryo. Tigilan mo. Sapat na ako. Tatay, ang baliw na matandang babaeng ito ay walang pakundangan. Kakatapos lang niyang saktan ako. Kailangan mo talagang ipaglaban ako. Tatay, anong kalokohan ang ginagawa mo? Anong gamit mo para mang-istorbo sa kanila? Ginoo, biyanan. Huwag kang matakot sa isang sirang palasingsingan. Si Shen Mengli ay may kaibigang gwapo. Kung totoo siyang may kapangyarihan sa palasyo, paano naman ang kanyang lola? Bakit siya nakasuot ng magaspang na tela? Ano? Siya ang lola ng taong iyon. Tama, siya ngayon. Hindi lang niya pinigilan ang pag-uusig. Pati niya ako binastos. Ngayon gusto kong ipatupad ang hustisya sa lugar niya. Haha, ay naku. Ipapatay mo siya dyan sa lugar niya. Putang ina mo. Putang ina mo.
Asawa ko. Tatay, nagkakagulo ka na naman. Bakit mo sinipa ang may incontinence? Ay, Ikaw, anak na hindi marunong magpasalamat. nawasak ang pamilya Pei dahil sa'yo. Mukhang sapat na ang pagiging manugang ni Sun. Tayo na. CJ. Nagsawa na ba kayong mabuhay? Bilisan nyo at magbigay daan. Sila ay nananamantala ng sariling katarungan. May mga tao namang aayusin sila. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tatay, bakit mo pinakawalan ang mababang taong iyon? Tumahimik ka. Kung maglakas loob ka pang magrebelde. Mawawala ang buong pamilya natin. Ginoong biyanan. Isa lang siyang sirang sapatos. Paano mo masasabi na nagrebelde siya sa nakatataas? Malugod na tinatanggap ang kagalang-galang na prinsipe. Malugod na tinatanggap ang kagalang-galang na prinsipe. Ako si Kui Yunlong. Malugod na tinatanggap ang kagalang-galang na prinsipe. Siya ay ang kasalukuyang prinsipe ng kaharian. Kaya si Shen Menglin ay hindi ba? Ako po. Ako si Kui Yunlong, malugod na tinatanggap ang kagalang-galang na prinsipe. Siya ay ang kasalukuyang prinsipe ng kaharian. Hindi ba si Shen Mengli ay nagmula sa apelyidong Shen? Marami kang beses nang lumabag sa utos. At pinagsamantalahan ng aking asawa, alam mo bang kasalanan yon? Gino Principe, nasunod ko na ang utos mo at pinakawalan ng tao. At hindi ko rin ibinunyag ang iyong pagkakakilanlan. Panginoong Prinsipe, pakiusap. Magbigay kayo ng pagkakataon sa amin, 100 para makaligtas. Ang kamatayan ay pwedeng iwasan, ang buhay ay mahirap makuha. Ipapataw namin sa inyo ang parusang maging alipin ng 9 na henerasyon ng pamilya Kui. Lahat ng ari-arian ay kukunin at isa sa ilalim sa palasyo. Salamat po, kagalang-galang na prinsipe, sa inyong awa na hindi kami pinatay. Ngunit bago yon, lahat ng mga kasangkapang pamparusa dito ay dapat ninyong gamitin. Oh, Ang kagalang-galang na prinsipe ay isang taong walang malasakit. na walang paningin sa tunay na halaga. Nananawagan po kami sa inyong awa. Napakaraming kasangkapang pamparusa. Kahit ang katawan na bakal ay hindi makatatagal. Nasa inyo na ang kapalaran nyo. Ha? Ay. Tapos na lahat. Walang gulo nitong mga nakaraang araw. Mukhang marami pa rin ang mga tamad na opisyal sa hukuman. Hindi nila pinapayagang magulo ang mga hangal na opisyal. Bihirang panahon ng kapayapaan ito. Nobya. May isang bisita sa loob na napakapihikan. Pumasok ka na at tingnan mo nga. Hindi ba ang mga bisita natin ay kadalasan ay magaan ang loob? Tara na. Ito ang dalaga. Pinili niya buong umaga ang mga disenyo at kulay. Palaging may reklamo at gusto pang magpababa ng presyo. Narinig kong mula ito sa pamilyang Xiang. Mag-ingat ka. Ginoogi ng bisita. Si Shen Mengli. Pinsan. Narinig kong iniwan ka ng pamilya Chen. Bakit hindi ka nagpunta sa tatay ko para tanggapin ka, yang tao? Pareho lang si pangalawang pinsan sa tiyahin at tiyo mo. Mahilig sa pera at kapangyarihan. Pinakagusto nilang manood ng gulo. Hindi lang kahihiyan, talagang kakaiba. Pareho lang ang ibig sabihin. Mengli, ang hirap ng buhay mo. Pinalayas ng asawa mo. Sino ang mga magulang mo sa bahay? Matagal na silang pumanaw. Kaya't nagtratrabaho na lang dito para mabuhay. Magkano ang kinikita mo bawat buwan dito? May 1 o 2 silver ka ba? Sa totoo lang, ako ang may-ari nitong tindahan. Kami ay mag-anak. Bakit ka magpapanggap na hindi mo ako kilala? Ang pabrika ng tela na ito ang pinakakilala sa buong palasyo. Ang mga ginagawa ay mga negosyo ng gobyerno. Mengli, bilang nakatatandang kapatid, kailangan kitang kausapin. Ngayon, isa ka ng inabandunang asawa. Dapat mong matutunang magtipid. Sa hinaharap, huwag ka nang magsuot ng ganitong mamahaling sutla. Dapat mo nang itigil ang ugali mong ito ng pagiging mapagmataas. Talagang kailangan mo nang magbago.
Ginoo, nakakuha tayo ng 70 milyong tael noong nakaraang buwan. Bukod sa mga iniaalay sa palasyo. Kumita ng higit sa 5 milyon. Pakiusap, tingnan mo ang perang ito. Hindi mo na kailangang ipakita pa sa akin. Bahala ka na kung paano mo ito aayusin. Pinsan, saan ka na nga ba naputol? Ang tindahan ng tela na ito ay talaga bang iyo? Ang tindahan ng tela na ito ay talaga bang iyo? Sa panaginip lang, hindi ko inakala na magiging matagumpay ka na ngayon. Bakit bigla kang pumasok sa ganitong malaking negosyo? Hindi naman ako ang gusto. Pero pilit nilang ibinibigay sa akin ang negosyo. Dumarating ang swerte, di mapipigilan. Yung mga walang pakialam na kabataan. Madalas nilang binibigay ang pera sa mga kabit para sa negosyo. Siguro, si Shen Mengli ay pinagtatago ng iba. Mengli, nag-iisa ka lang dito. Hindi ito pang matagalang solusyon. Baka gusto kitang ipakilala sa ilang kilalang lalaki. Sa totoo lang, meron na akong bagong asawa. Tiyak na nakipagsabayan siya sa mayaman. Talagang walang hiya, isang walang kwentang babae. Kahit na may pera, ayos lang. Pero sa ilalim ng emperador, ang milyon-milyong ari-arian ay walang halaga. Kailangan pa rin humanap ng may kapangyarihan at may posisyon na asawa para makasigurado ang buhay. Lasiw, matigas ang ulo kahit patay na pato. Siguradong galit na galit ka sa selos. Tita, hindi ka pa ba tapos magbayad? Maraming makapangyarihan dito sa amin. Baka gusto mong ipakilala pa kita sa ilan. Ayaw ko na kasi nakatagpo na tayo. Sasabihin ko na lang sa'yo. Sa ilang araw, ako'y magpapakasal sa ikatlong anak ng kasalukuyang punong ministro. Bukas ay magdaraos kami ng kasalan sa Tae Tower. Saktong-sakto, dumating ka para makakita ng mas marami. Huwag kang parang pera na walang tigil. Punong-puno ng amoy ng pera. Ang bunso ng punong ministro ay hindi ba bagong silang lang? Kumusta? Natakot ka ba? Hehe, medyo nakakatakot nga. Sige na. Wala namang masyadong mapipinta sa tela ng tindahan mo. Walang masyadong kapintasan. Bibigyan mo ako ng isa sa bawat isa, bilang regalo sa aking kasal. Kailangan lahat. Bakit? Ayaw mo ba? Ganito ang negosyo. Kailangan matalino ang ulo. Marami pang pagkakataon na susuportahan kita sa hinaharap. Nagliyab buong araw. Basang-basa na ang mesa. Nanay, bumalik ka na. Mahal, bumalik ka na. Ilang beses nang sinabi ni nanay na hindi pwedeng kumain. Ang kordero ay binili ni tatay para sa akin. Pwede bang tanungin mo muna ako bago bumili ng ganito? Nagkakaroon ng rashes si Bunso kapag kumain ng kordero. Ay, pasensya na. Dahil naamoy lang ni Bunso ang bango. Nagmamadali talagang kumain. Kaya bumili ako ng kaunti. Si Tatay Dongking ay nagka-rashes na rin. Ikaw rin ay allergic sa amin. Alam mo rin na allergic ka. Pero kumain ka pa rin kasama siya. Sabi ni Xiao Bao, hindi masaya kumain mag-isa. Kaya sinamahan ko siya. Sabi niya, makinig ka lang. Sino ba naman ang hindi susunod? Ako ang tatay ni Xiao Bao. Engan. Umalis muna ako para magpahinga. Hey. Ayos ka lang ba? Bukas pupunta ako sa engagement party ng pinsan kong babae. Umalis muna ako para magpahinga. Nanay, si tita yung tao ba ang nag-engage? Siyempre, siya ang madalas mangbuli sa'yo. Mas mabuti pang huwag ka nang pumunta. Maaga nang pumanaw ang lolo't lola mo sa ina mo. Ito na lang ang natitirang kamag-anak ng nanay. Kailangan naman nating makipagkita. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, kaya ko namang mag-isa. Kahit na magkasama kami sa ilalim ng isang bubong, palagi siyang sinasadya na lumayo sa akin. Puso ng babae.
Tama nga siguro, parang karayom sa ilalim ng dagat. Ang lokasyon ng Tahelu ay ang pinakamahirap tukuyin. Nakuha ko ang pabor ng pamilya para makuha ang silid na ito. Ngayon, hayaan niyong makakain ng masarap ang pamilya niyo. Makikinabang sa pangalan ng pamilya. Hahaha, magandang manugang, nagiging isang pamilya na tayo. Umaasa akong aalagaan mo ang pamilya yang mula ngayon. Ay, hindi pa tayo nagdadasal sa silid. Huwag masyadong magmadali sa pagtawag sa manugang. Nandito na ba ang lahat? Ah, may isang pinsan pang hindi dumating. Anong pinsan? Bakit ang taas ng ere? Gutom na ako. Hindi na ako maghihintay. Umalis ka dyan. Tao nasabi mo na ba kay Mengli? Hindi naman siya mawawala ng galang sa iyong kasalan, di ba? Kakabagsak lang ni Shen Mengli sa kanyang pamilya. Tapos ako, nakahanap ng ganitong magandang asawa. Baka natatakot siyang ma-stress, kaya ayaw niyang dumating. Siyempre, marunong magsalita ang aking asawa. Halika, halikan mo ako. Nahuli ako. Sa panaginip, tayo'y mga kamag-anak na kilalang kilala. Hindi ba't parang nagkukunwari kang mahirap sa suot mo? Nahuli ako. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba't parang nagkukunwari kang mahirap? Tiya, ang suot ko ay basta-basta lang. Walang pagkukunwari. Hindi mo pa alam, siguro. Ngayon si Mengli ay nagsasagawa ng malaking negosyo. Nasisira ang reputasyon ng babae. Kahit gaano pa kalaki ang kinikita, anong silbi niyon? Mengli, sa pagkakataong ito, mapapahiya ka. Nahiya na ang pamilya mo sa inyo. Hindi naman ganito ang sinasabi. Kung mapapahiya ka o hindi, hindi yan nakasalalay sa ibang tao. Ang tunay na paraan para mamuhay ng maayos ay kumita ng pera. Shen Mengli, ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Hindi ba't sinisiraan mo kami na naiinggit kami sa'yo? Ang batang babae na ito, ang bastos naman. Ipinagmamalaki mo ang kinita mong maruming pera sa kasal ng iba. Ngayon ay kasal ng pinsan ko ito. Huwag na kayong mag-focus sa akin. Kung hindi, para talagang naiinggit kayo sa akin. Ang kapal ng mukha mo, isang bastos na babae. Kaya nga pinalayas ka sa bahay, ha? Hindi ko pa rin napagpala ang pagkakataon na makausap ka. Siya ang aking asawa. Ang ikatlong anak ng punong ministro. Shen Mengli, sa suot mong pangkaraniwan. Sa isang salita ng aking asawa, maari kang agad na mapaalis. Kung hindi ako welcome dito, hindi na ako magtatagal. Isang maliit na negosyante. Napakamapangahas. Kailangan ko ba ang pera mo, Ginoo? Lene. Isang maliit na negosyante. Napakaabalang tao. Kailangan ko ba ang perang ito, Ginoong San? Narito na. Hindi ko naman in order ang mga pagkain ito. Ang pagkain sa mesa na ito ay tiyak na aabot ng higit sa 10,000 tile ng pilak. Talagang hindi nagkamali ang reputasyon ng Tae Tower. Ang mga pagkain ito ay puno ng lasa at aroma. Ito ay para lamang sa mga makapangyarihan sa lungsod. Hindi sila yung mga bagong mayaman. Yung mga may-ari ng lupa na may pera, makakain lang sa kaunting gastusin. Ito ang mga pagkain na pinaghirapan ko para sa inyo. Kain na kayo, huwag mag-abalang. Kung kulang pa, ipapadala ko pa ang mga kawal. Sino po itong nakaupo? Ay naku. Ito po ay ang kalihim ng kagawaran ng hukom. Hoy, sino ba talaga ang nakatoka sa opisina ng ministro? Ang laki ng mukha niya. Kahit ang ministro pa ang kumain, naabala pa. Tower, ikinasal ka na sa isang napakagandang pamilya. Mas maganda pa rin kaysa sa mga taong nagpapakita at nagbebenta. Talagang nakakahanga tayo. Magandang araw po, ministro. Miss Shen, saan po kayo pupunta? Hindi pa nakakain ang mga pagkain. Nakikilala mo ako. Nakikilala mo ako. Ngayon, kahit sino na may kaunting dignidad. Sino ba ang hindi nakakakilala sa'yo? Ginoong Shen.
Ako, ang ministro ng katarungan, ay madalas ding bumisita sa inyong bahay. Ah, kayo pala ang ministro. Patawarin po ninyo ang aking pagkukulang. Hindi ko po ito karapat-dapat. Si Binibining Shen noon ay nasa kulungan ng katarungan. Ako po ang nagkulang. Kasalanan ko po ang hindi mahigpit na pagdidisiplina sa mga tauhan. Ituring na lang po ninyo itong pagkain bilang paghingi ng paumanhin mula sa katarungan. Magandang loob po ni Datuksi. Pero dito sa pagkain, wala po akong kinalaman. Babalik ako na lang po sa ibang araw para magpasalamat sa inyo. Bakit si Ginoong Shen dito, hindi ka ba ang nag-asikaso ng bisita? Gino Ministro, ngayon po ay ang kasalanan ng aking pag-iisang dibdib. Malugod po kayong naghandog ng pagkain. Ako po ay nagsisisi sa pagtanggap nito. Maraming salamat po, Ginoo. Sino po kayo? Ay. Anong nangyayari? Parang hindi kilala ng Ginoong Shangshu, ang asawa ni Tao Era. Maraming makapangyarihan sa lungsod. At hindi naman opisyal ang ating manugang. Kaya minsan hindi agad nakikilala. Pero parang kilala niya si Shen Mengli ah. Hindi ba kilala ng Ginoo siya? Ito ay ang ikatlong anak ng punong ministro nga naman. Hindi ba bagong isang buwan lang ang bunsong anak ng Ginoo Xiang? Bagong isang buwan lang. Hindi ba bagong isang buwan lang ang bunsong anak ng Ginoo Xiang? Bagong isang buwan lang. Abala ang Ginoo sa mga gawain. Mukhang nagkamali kayo. Hahaha. Ngayong gabi ay may salu-salo kami. Pasensya na kung may abala. Bisitahin niyo kami sa Xiang Mansion sa ibang araw. Pangako, alagaan ko kayo ng mabuti, hahaha. Naalala ko na. Hehe. Ikaw ba yung batang tagahawak ng proyekto sa palikuran ng opisina? Ikatlo saranggo sa bahay. Palaging inaampon bilang anak ng iba. Tinatawag ka nilang ikatlong Ginoo. Ikaw nga ba yon? Tunay ngang ikatlong Ginoo. Talagang napili ng pinsan kong babae ang isang magandang kasal. Ikaw talaga namang nagboto ka sa pampublikong botohan. Kung ganito, ibig sabihin, magiging marumi ang kamay ko. Anak, ano ba talaga ang nangyayari dito? Mukhang walang makakain itong hapunan na ito. Tiya, ate, ako na muna, paalam. Sa susunod na lang tayo mag-usap, Lord Shangshu. Miss Shen, ingat ka sa pag-alis. Kayo na ang bahala sa bayad sa pagkain dito. Ay! Pasensya na po, pakiusap. Bigyan niyo po ako ng 2 tanso. Maganda ang mood ko ngayon. Magbibigay pa ako ng mas marami sa inyo. Salamat po, miss. Salamat po, kaibigan. Chen Shaijing. Ikaw pala. Salamat po, miss. Salamat po, kaibigan. Chen Shaijing. Bakit ikaw? Ayokong makita ni Xiaobao ang tatay niya na ganito. Mas mabuti pang lumayo ka gamit ang perang papel. Shen Fengli. Akala mo ba napakagaling mo? Hindi ko kailangan ng awa mo. Kung hindi dahil kay Xiaobao, Chen Shaijing, huwag mo akong pag-usapan tungkol sa batang iyan. Chen Shaijing, wala ka bang puso? Ganyan mo pang sinisiraan ang sarili mong anak. Ha 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 ha. Kahit gaano ka pa kasikat, hindi mo mababago ang katotohanang mahina ang pinagmulan mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nung 5 taon na ang nakalipas, nagpakasal ako. Binenta kita sa isang makapangyarihang tao. Yung maliit na bastos. Hindi naman talaga siya anak ko. Anong sinasabi mo? Kanino mo ako ipinagbili? Alam ko lang na isa siyang makapangyarihan sa palasyo. Siguro isa siyang matandang lalaking walang kwenta. Kaya ngayon alam mo na, bakit hindi ko kailanman hinahawakan ang batang iyan. Pag nakita ko siya, naiinis ako. Sa loob ng maraming taon, hindi kita hinahawakan. Dahil ayaw kitang hawakan dahil marumi ka. Li Shaijing. Paano ka nangahas gawin yan? Siyempre, para sa promosyon at pera. Ah, Pero ngayon, hindi na mahalaga yan. Kahit anong gawin mo ngayon, hindi mo maitatanggi ang kahihiyang ito. salamat, Xiaobao. Hindi ito tungkol sa'yo. At saka, mamatay ka na.
Anong karapatan mong ganyan ang trato sa akin? Noon, talaga namang bulag ako. Nagpakasal sa isang ganitong hayop na mas masahol pa sa hayop. Ako ay isang maruming babae. Anong karapatan kong mahalin siya? Hindi ba't may kasal na dapat saluhan? Bakit ganito ako kalasing? Huwag mong pakialaman ako. Umalis ka, gusto kong uminom. Inumin mo ako. Sama ka sa akin. Bitawan mo ako. Ako at si Xiao Bao ay sobrang nag-aalala sa'yo. Astrologo. Itatanong ko ulit sa'yo. Gusto mo ba ako? Yung sagot mo ay palaging tumatakas ka sa akin. Gusto ko. Siyempre gusto ko. Pero ako ay nagpakasal na. At may anak pa. Gaya mo na mabuting lalaki. Dapat kasama ka sa isang mas magandang babae habang buhay. Para sa akin. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Asawa ko. Gusto ko lang makasama ka habang buhay. Maging mabait ka naman. Bigyan mo ako ng 2 tanso. Ginoo. Mabaho kang pulubi. Bulag ka ba? Ginoo ng mga ministro. Ginoo ng mga ministro. Chen Shaijing. Alam mo na hindi ako karapat-dapat dito. Si Chen Menglin ang salarin sa aking kapalaran. Ginoo ng mga ministro. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Muling bumalik sa Department of Justice. Siguradong aalagaan kita ng buong puso. Gusto mong maghanap ng pagkakataon na saktan si Miss Shen, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, si Emperatrice Dowager ay nakatuon na sa magiging manugang na ito. Huwag ka nang mangarap pa. Alam ko na may suporta si Crown Prince kay Shen Mengli. Pero sa palasyo, maraming mga kababaihan. Siguradong hindi siya magtatagal na paborito. Kung hindi, hindi rin magpapakita ang prinsipe na itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Narinig ko na labis ang pagmamahal ng prinsipe kay Ginoong Shen. Ang pagtatago ng pagkakakilanlan ay para maprotektahan si Ginoong Shen. Para maiwasan ang gulo. Pero kung isipin, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Dahil sa akin ba? Narinig ko sa iyong biyanan. 5 taon na ang nakalipas para sa iyong kinabukasan. Inayos mo si Ginoong Shen na maglingkod sa isang mahalagang tao. Noong panahong iyon, ang prinsipe ay nilagyan ng gamot ng mga taong may masamang balak. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok siya sa silid na inihanda mo. Ang tadhana ng prinsipe at ni Yenye. Shen, noong panahong iyon, itinakda ko na. Sa madaling salita, ang taong nakasama ni Shen Mengli ng isang gabi ay ang prinsipe. Si Chen, pupunta na ako ngayon upang makasal sa aking bagong asawa. Kapag magkikita tayo sa kalye, tandaan mong lumayo. Kanino mo ako ipinagbili? May puso ka pa ba sa buong mundo? Paano mo nagawang insultuhin ang sariling anak? Hindi niyo alam na nagpalipas kayo ng gabi ng magkasama. At hindi niyo alam na si Xiao Bao ay anak nila. Ha 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 ha. Anong tawa mo? Hindi naman siguro nabaliw ka, di ba? May Diyos na nakakita. Dumating na rin ang aking kayamanan at karangalan. Ha 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 ha. Pumasok ka, Ginoo, maglaro ka. Marami akong kayamanan. Dito sa akin. Ginoo. Sa wakas, may magandang katawan. Nakahawig ni Shen Mengli. Lumayo ka. Ganda. May magandang negosyo akong maipapakilala sa'yo. Mamatay kang pulubi, lumayo ka. Huwag istorbohin. Nagtatrabaho ako. Huwag mo akong madaliin na umalis. Kung magtagumpay ang negosyong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na magugutom magpakailanman. Ginoo. Sa tingin ko, mukha kang taong may kapangyarihan. Ano po ang inyong utos? Paano kung gawing prinsesa ng Crown Prince ang inyong lingkod, Jelan? Mas mabuti pang yumuko ka at magpasalamat ng 3 malakas. Tawagin mo akong buhay na bodhisattva. Iaalay ko ang sarili ko para matikman mo ang laman. Mas matindi pa sa hari ng impyerno.
Maghuhugas ng erhu, walang kwentang usapan. Hihi. Hindi ba't kalokohan? Sundan mo lang ako, malalaman mo. Basta may pera. Kahit ano pa ang gusto kong gawin, pwedeng-pwede. Ganito. Hindi pwedeng kunin ang pera ng walang kapalit. Hanapin mo ang isang batang lalaki na may 5 o 6 na taon para maging anak mo. Dito sa amin, hindi kulang ang mga batang ulila. Hindi ko alam, Ginoo, kung anong klaseng gusto mo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ang asawa mo ngayon ay ang prinsipe ng imperyo. At ako ay ang magiging tiyuhin ng hari sa hinaharap. Ha ha ha. Sa mga susunod na araw, dadalhin ko si Mengli pabalik sa haring tahanan. Ikaw na ang bahala mag-ayos niyan. Haring, plano mong sabihin na ang totoo kay Miss Shen. Pinayagan na ako ng ama na gawing kanyang asawa. Talagang maganda yan. Natatakot pa nga ako na hindi papayagan ng hari na ikasal ka sa isang babae mula sa bayan. Si Chen Shiji, nakikiusap sa prinsipe. Prinsipe, hindi ko na ba sinabi? Ayaw ko nang makita ka pa. Mga utos po ninyo, Haring Ibon, aking iniingatan sa puso. Ang pagpunta namin dito ngayon ay may mahalagang balita. Hindi pa ba nakakainis ang Qin? Lumayo ka dyan. Ay. Ngayon, naaalala mo pa ba ang 5 taon na ang nakalipas? Sandali lang. Magpatuloy ka. Mahal na Ginoo, 5 taon na ang nakalipas, ikaw ay pinainom ng pampatulog. Isang mabait na babae ang nakasama mo sa isang gabi. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kayo nagkita. Ngunit ang babaeng iyon ay naghintay ng 5 taon. Yene, paano mo nalalaman ang mga detalye? Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot noong gabing iyon. Mahal na Ginoo, kahit nabigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi ko kayang isipin iyon. Prinsip. Sa totoo lang, ang babaeng iyon ay pinsan ko. Ruyan. Lumabas ka na. Prinsipe, hindi nabigo ang tadhana sa mga may pangarap. Sa wakas, nakita na kita muli. Ruyan. Lumabas ka na. Prinsipe, hindi nabigo ang tadhana sa mga may pangarap. Sa wakas, nakita na kita muli. Na. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Talaga bang hindi mo naaalala ang nangyari noong gabing iyon, mahal na hari? Sinabi mo na nais mong makasama ako ng isang gabi. Kaya tanungin kita. Anong araw iyon nang tayo ay magkasama? Naaalala kong iyon ay araw ng mga puso. Nakalagay ka sa gamot, mahal na prinsipe. Pumasok ka sa aking silid. Nakita kong ikaw ay labis na uhaw. Kaya inalay ko ang aking anak na babae kay kanyang kahalangdon gamit ang pulang tela. Sa totoo lang, nahihiya akong ikwento ito. Ngunit hindi ko inaasahan na may nabuo na sa aking sinapupunan. Nang mapansin ko, ang sanggol ay ganap ng nabuo. Kaya, ipinanganak ko ang bata. Sa mga taong ito, hindi ko mabilang ang mga mapanuring tingin na natanggap ko. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataong makasalubong si kanyang kahalangdon. Ang babaeng ito ang nagluwal kay kanyang kahalangdon ng anak. Iyan ang tunay na dragon vein. Ayon sa patakaran, kailangang ituring siyang prinsesa ng tagapagmana. Hindi ba ibig sabihin ito, Miss Shen Ai? Bakit hindi niya ako hinanap sa loob ng 5 taon? Noong panahong iyon, hindi ko pa alam ang pagkakakilanlan ng kanyang kamahalan. Napakaraming tao. Wala talaga akong lugar kung saan siya hahanapin. Araw-araw ay naririnig ko mula kay kuya ang tungkol dito. Ang mga pangyayari ay eksaktong pareho. Doon ko nalaman na ang ama ng bata ay ang kanyang kamahalan. Walang katotohanan yan. Alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan ng pag-aangkin sa trono ng walang karapatan? Totoo ito ng buong buo. Your Highness, noong araw, kasama ko ang mga opisyal mula sa kagawaran ng pagsubok sa isang restaurant. Nakatira kayo sa room no? Isa sa langit. Tama ang petsa sa kwartong ito. Ang usaping ito ay may kinalaman sa dugo ng angkan ng hari. Hindi ko po maitatanggi. Pakiusap, magmasid ng malinaw. Malaki ang usaping ito, Your Highness.
Sa tingin ko mas mabuting humingi ng tulong mula sa malayo para suriin ito. Pumunta ka na agad. Wow, ang ganda na ng sulat ni Xiao Bao. Itinuro ito sa akin ni Taytay. Ang mga titik na itinuro mo sa akin. Sinabi pa ni Taytay na dadalhin ako para sumakay sa malaking kabayo. Ginoo. Ginoo. Bakit parang wala ka sa iyong isip? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Wala naman. Dumating na si Ginoong Huang. Umupo ka muna, ako ang magtatain ng tsaa. Hindi na kailangan. Ako ang may huling salita. Ano ba ang ginagawa ng dalawang ito? Ano ang kinalabasan? Ipinasa ko na ang tao sa Imperial Hospital. Inilabas ang labi ng yumaong emperador. Gamit ang paraan ng pagtulo ng dugo mula sa buto para sa pagsusuri ng pagkakamag-anak. Ang dugo ng bata ay talagang naabsorb ng labi ng unang hari. Magkakaugnay ang dugo at buto. Kung walang kaugnayan sa dugo, hindi makakapasok ang dugo ng susunod na henerasyon sa labi ng naunang henerasyon. Mukhang ang bata nga ay ang aking prinsipe. Dadalin pa ba natin si Binibining Shen pabalik sa palasyo ng prinsipe? Nasaktan na si Mengli dati. Hindi natin dapat hayaang maulit ang kanyang dating sakit. Pero kailangan kong kilalanin ang batang iyon. Unahin mong ayusin ang tao. Pagkatapos ay ipapaliwanag ko kay Mengli ng malinaw. Ano ang sinabi ni Ginoong Wang sa'yo? Wala naman, maliit na bagay lang. Bilang manghula, may tinatago ka ba sa akin? Bilang manghula, may tinatago ka ba sa akin? Ako si Minyan. Inay, huwag kang magduda. Hindi ka kailanman niloko ng iyong tunay na ama. Bobo, nagbibiro lang ang nanay mo. Siya ang aking asawa. Paano ko siya hindi pagkakatiwalaan? Baka masyado kang napagod ka makailan. Gagawa ako ng sabaw para sa'yo. CJ. Anong tinitingnan mo? Hihi. Miss, ang ganda ng kutis mo lately. Iba talaga kapag may nagmamahal sa'yo. Huwag kang magbulaan, ilabas mo na ang mga gamit mo. Malinaw na nakalimutan ang kaibigan dahil sa hitsura. Mukhang kailangan ko na ring paalalahanan si matchmaker. Hanapan mo na ako ng asawa. Ay, ano itong sulat? Hindi ko alam kung sino ang naglagay nito sa aparador. Siguro para sa'yo, Binibini. Natutulog na si Xiao Bao, tayo na. Anong nangyari? Bakit ang itim ng mukha mo? Totoo ba ang sinasabi sa liham na ito? Inalagaan ko ang anak ng iyong asawa sa loob ng maraming taon. Umaasa ako na ibabalik mo sa akin ang masayang tahanan ng isang ulila at biyuda. Rumi, pakiusap, pakinggan mo ako. Kakaalam ko lang tungkol dito. Maaari bang huwag mo na akong lokohin? Maaari bang huwag mo na akong lokohin? Mengli, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Kakaalam ko lang na mayroon akong anak. At saka, iyon ay mga nakaraang bagay na. Ngayon, isa ka lang ang mahal ko. Sinabi na rin sa akin ni Chen Shaijing ang mga salitang iyon. Isang salitang mahal. Minsan, madaling sabihin ng mga lalaki. Pero para sa mga babae, ito ay isang panghabang buhay. Sasagutin ko ang batang iyon. At ganun din, sasagutin ko kayo ni Xiao Bao. Matapos kitang makilala, maraming nangyari. Akala ko noon na maaari tayong maging masaya magpakailanman.
Palagi kong tinatanong ang sarili ko. Kung karapat-dapat ba talaga ako sa swerteng ito? Pero sa huli, nalaman kong lahat pala ay ilusyon lang. Hindi ka namumuhay sa isang panaginip. Ikaw ang aking asawa, may sakit man o wala. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong alagaan kita at siksiyaw bao. Alagaan ang ating tahanan. Maraming mga asawa at kabit sa mundong ito. Ngunit ako, si Shen Mengli, ay ayaw makibahagi sa kasiyahan ng iba. Paano ko naman maagaw ang pagmamahal ng iba? Mengli, hahanapan ko ng matutuluyan ang mag-ina. Basta't mabuhay tayo ng maayos sa ating sariling buhay. Kung talagang papayag, saka na lang tayo mag-isa kay Kui Wan. Palagi kang tama sa iyong mga hula. Dapat ay nakikita mo ang aming balak. Ang ating kapalaran ay nagsisimula pa lamang. Maaari tayong tumanda ng magkasama. Sayang, sa pagkakataong ito ay mali ka. Maghiwalay na tayo. Antike na bagay. Nangako ako kay Xiaobao. Hindi ko siya pababayaan na walang ama. Paano mo naman mapapaniwalaan ang sinasabi ng bata? Nang minsang magpaalam si Lola sa kanyang ina, sinabi niya, "Huwag nating paghiwalayin ang pamilya natin." Asawa, dumating ka na rin. Bata, bakit ka nagising? Bata, bakit ka nagising? Kapatid, inay ayusin na ang mga damit. Baka aalis na tayo sa malayo. Kung maghihiwalay tayo, miss na miss ko si tatay. Ayoko nang pumunta kahit saan. Kung aalis si inay, kailangan mo siyang pigilan. Bago ka makilala ni inay, hindi pa siya kailanman masaya ng ganito. Kailangan mo siyang laging samahan. CJ, palagi ko siyang sasamahan. Inay, ayoko nang umalis. Gusto kong makasama si Itay. Tinuruan ka ba ng iyong ina na ang mga bagay na hindi atin ay hindi natin dapat kunin? Pinya, Isulat mo na ang kasunduan sa paghihiwalay. kukunin ko ito kapag may oras ako. Hindi ko alam kung paano isulat ang kasunduan sa paghihiwalay. Sige, isulat mo na lang ang liham ng paghihiwalay. Tiningnan ko na ang kapalaran. Ngayong araw ay malas. Hindi angkop lumabas. Huminto ka. Huminto kayo. Bakit ninyo ako hinaharang? May mga tulisan sa lungsod. Mahigpit ang pagbabantay sa buong lungsod. Walang sinuman ang pinapayagang lumabas. Sabi ko na nga, hindi angkop lumabas ngayon. Bumalik muna tayo at pag-usapan ito muli. Kung may daan, dapat nating bantayan ang pintuan para hindi makapasok ang iba. Bakit naman ako pipigilan na lumabas? Anong klaseng dahilan ang iniisip ni Huang Bai? Naipit siya sa tanong niya sa isang salita. Hindi niya dapat pigilan ako. Hayaan mo na akong umalis. Hindi pwedeng umalis. Huwag mong pipigilan akong umalis. Huwag mo akong pahintuin. Huwag mong saktan ang aking asawa. Sino ang may lakas na hadlangan ang tungkulin? Baka mapatay kita, mag-ingat ka. Oh, masakit. Huwag kang gumalaw, dadalhin kita para magpagamot. Ang tatay ay talagang astig.
Bakit mo ginaganyan ang mga tao? Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napaparusahan. Kami rin ay sumusunod lang sa utos. Pakiusap, pang-unawa po kayo. Magtipid ka. Mengli, Hindi mo na kailangang magsalita. Pagkatapos ng curfew, aalis na ako. pero ang bahay na ito ay sayo naman. Ikaw ang nagbenta ng bahay na ito sa akin. Ibabalik ko sa iyo ang 1-2 pilak ngayon. Hindi na kailangang umatras pa. Hindi pa kumakain si nanay at tatay. Nanay, pupunta ako magwalis. Ayos na ito. Tatay, nanay, dadalhan kita ng pagkain. Lady, ang mga babae ay laging nagkukunwari. Hindi lang dapat ikaw ang gagamit ng hula. Kailangan mo rin siyang aliwin. Salamat, Xiao Bao. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa iyong ina. Malalim na ang gabi, mag-ingat ka sa lamig. Magandang ama siya. Sayang, nagkita tayo ng huli na. Walang kinalaman sa iyo. Mengli, ikaw. Bitawan mo ako, oy. Ayos ka lang ba? Mengli, alam ko ang iyong intensyon. Maniwala ka sa akin. Ayos ko itong lahat. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Ayaw mo naman. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Hindi ako papayag na maging pangalawang Kwiwaner. Kagalang-galang. Bakit ka nandito sa ganitong oras? Kagalang-galang. Tinanong ako ng ministro ng hukbo kung hanggang kailan ang batas militar. May ilang mga chismis na umabot na sa palasyo. Nakakatawa, inutusan ko lang na bantayan ang pintuan. Sino ba ang nag-utos na talagang tumigil siya sa paninigarilyo? Kailangan kong bawiin ang utos na tumigil sa paninigarilyo. Ngunit, mahal na Ginoo, sa puntong ito, hindi mo na maitatago ang iyong pagkatao. Ngayon, pag-usapan ng bagay na ito, ay magpapalalim lamang ng pagkapuot ni Mengli sa akin. At pati na rin ang batang iyon. Dahil ito ay Dragon Vein. Kailangan itong magkaroon ng pangalan, di ba? Ano na ang nangyari sa mag-ina? Inayos ko silang mabuti sa labas ng palasyo. Sinasalubong sila ng masasarap na pagkain. Sobrang maginhawa. Ay, kahapon pa nga sila nagrereklamo na gusto ng inihaw na tupa. Sabi mo, kaya bang kumain ng karne ng tupa ng batang iyon? Nae. Grabe. Yung isang tupa na yun. Kinain nilang 2 hanggang sa wala nang natira. Paano ko nakalimutan iyon? Hindi kayo pwedeng kumain ng karne ng tupa ni Haring. Pwede bang magtanong muna kayo sa akin bago bumili ng mga ito? Si Xiao Bao nagkakaroon ng rashes kapag kumakain ng karne ng tupa. Si Xiao Bao ay tulad ko at ng aking ama. Kapag kumain siya ng karne ng tupa, nagkakaroon siya ng rashes. Pero yung batang lalaki na yon, walang nararamdamang sintomas pagkatapos kumain. Kaya ba agad na arestuhin si Chen Shijin? Dapat talagang alamin natin ang buong katotohanan tungkol dito. Chen Shijing, binalaan na kita. Ang pagpapanggap bilang tagapagmana ng trono ay isang kasalanang kapatawaran ng kamatayan. Ang sinasabi ko noon, kagalang-galang, ay totoo lahat. Kagalang-galang, sana'y inyong siyasatin ito ng mabuti. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Itaas ang alak. Ha ha ha. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sino ba talaga ang batang iyon? Kagalang-galang, ako ay inosente. Hindi ako nagsinungaling.
Kung ganoon, pumunta ka na sa ilalim at magreklamo kay Haring Yama. Ah, kagalang-galang. Sinasabi ko lahat, tanga ka ba? Hanggang hindi kanya pinapatay. Hindi niya tayo papatayin. Kung sasabihin mo sa kanya, Mamamatay tayong lahat. Kuya, nandito ako para magpalit buhay. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. sa madaling salita, ano nang nangyayari? Ako ay isang lasing na batang babae. Siya ang nagbayad para sa akin. Yung batang yun ay kaibigan ko. Hindi ko rin alam kung sino ang ama niya. Kung hindi ako ang ina ng batang yon, bakit siya nagpasaklolo sa ilalim ng duga? Ito ay lemon water. Pinainom namin siya ng lemon water ng 3 araw. Nakuha niya itong paraan mula sa isang pulubi. Kailangan mo lang uminom ng maraming lemon water para mapalabnaw ang dugo sa katawan. Sa loob ng isang tiyak na panahon, kahit pa ito ay sa pagsubok ng pagkakakilanlan o sa pagkakasundo ng pagkakakilanlan, magkakatunaw ang dugo. Ang laki ng tapang niya. Na magpanggap na anak ng hari, gago kang walang kwenta. Sige, putulin ang mga kamay at paa muna. Ay. Ay. Nabuko na ang iyong lihim. Ano pa ang dapat pag-usapan? Mahal na Ginoo, pakiusap. Nais ko lamang na makabangon sa aking sitwasyon noong mga panahong iyon. Dahil kay Shen Mengli. Pakiusap, ipagkaloob mo sa akin ang aking buhay. Iniwan ang asawa at anak. May lakas pa kang hilingin na igalang ko si Mengli. Ate, hindi mo alam ang buong kwento. 5 taon na ang nakalipas, sa aking plano ito nangyari. Kaya nagkasama kayo ni Shen Mengli ng isang gabi. Ako ang nagtaguyod ng inyong kapalaran. Sabi mo nga, ang babaeng nakasama ko sa kama 5 taon na ang nakalipas ay si Mengli. Sabi mo nga, ang babaeng nakasama ko sa kama 5 taon na ang nakalipas ay si Mengli. Nagsisinungaling ka pa rin dito. Nagtanong na ako. 5 taon na ang nakalipas sa gabi ng Kiksi ang araw ng kasal nyo. Iyon ang araw ng aming kasal, hindi ito totoo. Kasalukuyan, Ginoo, ako ang gustong umakyat sa mataas. Kaya inihanda ang birheng katawan ni Shen Molin. Ibinigay sa isang makapangyarihan. Ngunit hindi inaasahan. Ginoo, ikaw ay nilagay sa maling kwarto dahil sa droga. Yung makapangyarihan ay hindi nangahas magsalita dahil sa iyong katayuan. Kasalukuyan ko lang din nalaman ito ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ng araw na yon, nagdalang tao si Shen Mengli ng iyong anak. Si Xiaobao ay anak namin ni Mengli. Kaya pala kamukha niya kami ni ama. Nagkakaroon siya ng pantal kapag kumakain ng karne ng tupa. Nabanggit mo ito, kagalang-galang na prinsipe. Ako ang tagapag-ugnay ninyo ng dalawa. Kung wala ako, wala kayong ganitong pagkakataon, dalawa. Lasiw. Ganito mo tratuhin ang asawa mo. Para kang hayop, mas mababa pa sa hayop. Kakatulog lang ni Xiaobao, hindi ka pa rin. Bakit ka nandito? Hindi ba naka-lockdown sa labas? Oni, pakiusap ko sa'yo. Tulungan mo ang anak ko. Nahuli siya ng prinsipe. Kung hindi mo siya tutulungan, hindi na siya mabubuhay. Sinasabi mo na ang prinsipe ang humuli kay Chen Shaijing. Sa ngayon, ikaw na lang ang makakatulong sa kanya. Kahit sino pa man, kung nahuli siya, kasalanan niya iyon. At saka, ang humuli sa kanya ay ang prinsipe. Walang silbi na hanapin mo ako. Paano naman walang silbi? Yung manghula na iyon, hindi siya ang prinsipe ng kasalukuyang dinastya. Siya ang iyong asawa. Ano ang sinabi mo? Sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Ang taong sumakop sa'yo ng isang gabi 5 taon na ang nakalipas, ay ang prinsipe ng dinastyang ito. Nakita niya ang iyong kagandahan. Kailangang agawin ang iyong katawan sa gabi ng kasal. Huwag nang sabihin pa na anak ko siya. Kahit buong hukuman ng mga opisyal, sino ang maglakas loob na tututol sa kanya? Sa mga taong ito, matagal nang nagdurusa si Shijin sa puso. Kaya ganoon siya sa iyo. Huwag mo siyang pagsisihan. Dapat mong iligtas ang kanyang buhay. Nasaan sila? Haha. Lahat kayo magbigay daan. Dreamly, pakinggan mo ako magpaliwanag. Natakot lang ako na magalit ka. Kaya sinabi ko ang tungkol sa pagkatao ko. Hindi ko sinasadyang lokohin ka.
Huwag na nating sabihin pa. Alam ko na hindi mo ako niloloko. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Tao, Haring babae, ano ang iyong utos? dalhin ang hayop na ito palabas. Parusahan silang lahat. Opo. Harinawa, sa hinaharap, magiging katulad ka ba ng ama mong hari? Na may 3 palasyo at 6 na mga harem. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Shen Mengli. Sa totoo lang, matagal ko nang napagdesisyonan. Na sa buhay na ito, ikaw lamang ang ibigin ko.